Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa, no? Again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the kampon of kadiliman and their minions. So eto mga kababayan, no, kayo ba nabigla rin sa resulta dito sa partial and unofficial result ng midterm election, lalong lalo na sa senatorial race? Biruin nyo, no, simula nung yung campaign period, yung mga kilalang mga survey firms ay naglabas ng kanilang mga weekly or monthly survey about the senatorial preferences. So nandyan, no, namamayagpag yung alyansa ng Bagong Pilipinas, no, 8 ng mga ano nila ay mga nasa top 12. At sinabi rin po ng presidente ng Octa Research na si Rajit Rai na maaaring manalo ng malaki ang alyansa, maaring 8 sa 10 nilang kandidato ang papasok, no? Hindi nga makita doon sila Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, yung mga yon may kanya-kanyang survey, no? However, ito na nga po, gumulantang sa atin, hindi inaasahan, no? Hindi natin alam kung ano yung factors diyan, pero yung sinasabi nilang silent majority, biruin nyo, number 2, si Bam Aquino. Wow! Talaga naman. Napakaswerte po na ma-endorso ng Iglesia ni Cristo. Malaking factor talaga ang endorsement ng Iglesia ni Cristo. Biruin nyo, yung 8 sa inendorso ng Iglesia, isa lang ang hindi maaring makapasok. Ang galing talaga ng Iglesia, no? Siguro itong simbahang ito ay merong DeLorean. Yung parang Back to the Future, alam nila no? Hindi lang naisingit si Ramon Revilla. Pang ilan si Ramon Revilla? Pang 14 mga kababayan. So baka pwede pang mahila, no? Biruin nyo yung 7 ang pumasok, 90% mga kababayan. O ang galing talaga, kaya karamihan ng mga politiko lumalapit sa Iglesia ni Cristo. Hindi po natin pinupulaan ng Iglesia. Believe lang talaga ako, talagang masunurin ang mga miyembro ng Iglesia na iboto yung ini-endorso sa kanila. So congratulations po mga kababayan, no, sa grupo ng Iglesia ni Cristo, no. Galing talaga ninyo, no. Nakakabilib. Okay, so ngayon mga kababayan, no, yan po, no, 5 sa alyansa, kung yan na po ang lalabas, kung yan ang magiging official, no, malamang 5 rin sa padapa laban kasi inadapt po nila yung si Camille Villar at si Amy Marcos. So therefore si Camille Villar wala po yan sa alyansa, no, iniwanan niya po ang alyansa, no. Feeling niya ayaw niya po sa administrasyon, no. Talagang mas kailangan niya ang padapa. O ayun, inadapt siya, mukhang mananalo siya, pang 10 siya no? Pang 10, tama ba? O ngayon, ito lang nakakabilib mga kababayan, no? Yan ba sinasabi nila may impluwensya ng outside forces like the country China na talagang nakialam sa ating eleksyon? Di ba? Sabi ng National Security Council, no, meron din yung ibang mga grupo, mga third party na mga independent na mga nagpa-fact check, no? Yung pa nga yun, nagre-request sila sa pamahalaan na imbestigahan ang disinformation campaign na ginawa ng China, na ang sinusuportahan ng mga ito ay ang mga grupo ni Digong. So ating iisipin mga kababayan, no, kahima-himala, no, si Bongo, hindi na po yan, hindi na tayo magbabago diyan kasi talaga yan ang naglalaro sa 1 and 2. Pero isipin ninyo, Bam Aquino, Bato de la Rosa,
top 2 and 3. Wow! Yun ang tinatawag nyong talagang na ano tayo, na joker. Napusoy tayo mga kababayan, no? Meron pala silang hawak na malaking baraha, no? Nasa kanila pala yung wild card. Biruin nyo, pati si Kiko Pangilinan, naiyak-iyak pa. Si megastar Sharon Cuneta, yung pala lalabas siyang pang-5, no? Si Marcoleta pang-6. Biruin nyo mga kababayan, bilib ako. Nabigla talaga ako dahil siguro umaasa tayo, no? Na ganun na yung magiging survey, yung magiging labas dahil sa survey, pero ito pala tong mga to may mga kartada alas o may mga joker na hawak sa kanilang mga bulsa. Ano po yun? Ewan ko kung sino yung kanilang magician. Pero itong mga to mga kababayan, kung yan po yan, talagang ang ating mga kababayang Pilipino mas gusto pa yung mga kakampi ni Digong, no? Nakuha po sa awa. Nakuha sa awa ang mga Pilipino. Talaga pong maawain ang mga Pilipino na dadala sa emosyon. Hindi na po tumitingin sa mga ebidensyang ipinakita na itong mga Duterte ay masasamang tao. O tulad na lang yung dyan sa Davao City. O talagang tama yung totoo yung sinabi ni Ramon Tulfo. Hindi po nagbago ang mga taga Davao City at yung first district ng Davao City. Patuloy pa rin nilang iniluklok ang mga Duterte. Maski na yung kanilang congressman na gustong pumatay ng tao. Siguro pare-pareho po sila ng mentalidad, no? Okay lang yan na pumatay ka, mambabae ka, wala kang respeto sa iyong asawa. Okay lang yan, normal na po yan. Yan na po ang kultura sa ating bansa. Tapos, samahan nyo pa ng foreign country interference. Ang daming pera ng Chekwa. Oy, nako. Ano ba naman yan? Comelec. Awaw! Nagtatanong lang, no? Antindi po mga kababayan. Pero, hindi naman bokya ang alyansa. O tapos, inaakusahan pa na mandaraya daw ang alyansa. Yung sinasabi ni Amy Marcos na pag pinasok mo ang balota, ang lalabas na boto ay Abalos. Nasaan po si Abalos? O di ba? Sinungaling lang, oh. So ayan po ang piniling kandidato, iyan po ang piniling leader ng mga tao. Ang mga sinungaling na mataba, padapa, ang mga paepal lang ng mga politiko. Kaya sabi nga ni Enrile, wala. Hindi tayo marunong bumoto, yung mga traidor, no? Kasi mas gusto nila yung mga kampi sa China, mas gusto nila yung mga mandarambong, mga mamamatay tao, ha? At yung mga sinungaling, at pustahan tayo mga kababayan, no? Eto, ha? Hindi po mai-impeach si Sara Duterte. Yan lang po yung opinion ko, ha? Kung nanalo yung 5 dyan, si Bato, si Bam Aquino, na siyang sinasabi nilang di umano nag-promise sa INC na siya ay boboto ng no sa impeachment basta dalhin siya ng INC. O si Bato, si Marcoleta, ha? Yan. Si Villar at si Amy Marcos, 6. Si Bam Aquino, double agent yan. Kakamping siya pero ay mukhang sinusuka rin ng mga kakamping kasi mag-traidor. O, di ba? Sabi nga nila, Judas ang si kulay, rosas ang Judas. O, ayan. Pustahan tayo. Tingnan natin sa impeachment trial kung boboto siya ng yes. Pag hindi siya bumoto ng yes at nagno, promise fulfill sa INC. Sa akin lang opinion, malabo pa sa sabaw ng pusit mai-impeach si Sara Duterte. Pero kung ma-impeach siya, hooray. Pero kung hindi, alam na this. 6 yan. 6 na newly elected senators plus yung iba pang mga maka-Duterte ngayon na natitira sa 12. Marami po doon ang maka-Duterte. Ha? Nandyan si Alan Cayetano. Malay ninyo, yung kapatid, si Pia Cayetano, even daw na sa alyansa. Kailangan lang nila ng majority ng 24. Ano ba ang majority ng 24? Ha? 16?
Wala na. Biruin mo, 6 plus 10 dun sa 12. Ang boboto lang dyan ng yes to impeachment, baka lang si Hontiveros at si Kiko Pangilinan. The rest, wala na. So therefore, ito talaga ang kultura na natin. Mas gusto natin ang mga mandarambong, mga sinungaling, mga fake news maker, mga mamamatay tao. Yan po, hindi na po nagbago. Basta nabigyan ng 500, 1,000, that's it. No? So, parang paglalaruan lang tayo sa impeachment. Kasi itong mga to, lalo na yung padapa, tandaan ninyo, may mga utang na loob yan kay Rodrigo Duterte. Ano ang sabi ni Rodrigo Duterte bago siya pumunta doon sa dahig? Patayin na lang natin yung mga senador dyan para pasok lahat ito. Para pag nanalo lahat sila, hindi na ma-impeach si Sara Duterte. Paano pa yung sinasabi ni Bato na magiging impartial siya? Nagbigay na ng salita yung kanilang chairman ng PDP laban. So therefore, matik yan. Kahit na ano pang ipresenta ng mga prosecutor sa impeachment, hindi mai-impeach si Sara Duterte. Ayun lang po yung aking opinion. Kaya si Sara Duterte, sabi niya, I'm ready to face my impeachment. Kasi alam niya, marami siyang kakamping senador. However, sa House of Representatives, mukhang mas marami pa rin ang makagobyerno. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? No? May impluwensya ba ang foreign entity like China sa ating eleksyon? Nakialam ba? At si Pusit, kampante na sa kanyang impeachment. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.